sinain niya yung salita para lang sa akin? Para lang sa inyo? No. God is God. Kung ano man yung sinabi niya, gagawin niya yun. Regardless kung ikaw ay si Sister Nancy, si Brother Joseph, si Brother Mariento, Sister Gemma, kahit sino, kahit ikaw pa presidente, whoever you are, walang sinasanto kung ano man yung tatamaan ng salita niya na surely, buti na lang itong surely nito, I will always be with you. Di ba? Until the very end of ages. Dahil His promise prevail. Okay? Pag sinabi niya, pag may nabasa kayo dyan, lalo na sa Old Testament, ang kasalanan ay, ang kaparusahan ay kamatayan. Nagjojoke lang yun si Lord kasi wala pa si Jesus Christ nun. Hindi totoo yun. Sister Annie, maayos ka. Totoo po yun, nangyari po yun. Doon po sa Old Testament. At mangyayari po yung kahit sa mga oras na ito. Kung hindi po tayo magre-repent. Pero praise God, nag-repent na po tayo, tinanggap natin ang ating Diyos na ating tagapagligtas na si Yesu Cristo. Amen po ba? So, obedience is more better than offering. Diba? Alam niyo, sa 1 Samuel 15:22, brother, thank you. 1 Samuel, sinabi niya to, kanino? Sige nga, yung mga nakakalala, pero naman kay Brother Joseph, kay Hari, kilala niyo naman, siyempre siguro, kung sino si Samuel, ano? Si 1 Samuel, tsaka si 2 Samuel. Ayan but Samuel replied, does the Lord delight in burnt offerings and sacrifices as much in the obeying the voice of the Lord? To obey is better than sacrifice, and to heed is better than the fat of rams. Napakalinaw po niyan. Kahit po maglagay kayo dito ng 1 milyon, ang matutuwa po niya nagbigay kayo ng 1 milyon, tayo rin. Tao. Kasi, ang galing naman ni Sister Orly, 1 milyon ang binigay niya. Grabe. Talagang praise God. Pero hindi naman pala yun ang binuuto sa kanya. Hindi naman namin alam na. Hindi naman natin alam yung Sister Orly, bata na siya. At least nagbigay siya, nag-offer siya ng 1 million. Nakalagay dito, it is better to be an obedient. Pero hindi na ako wala naman sinasabi si Lord. Ano kayo? Lagi natin yan, kada mayroong mag-pray dito, may nag-exhort. So, po natin sabihin na, hindi yung kasama sa command ni Lord. Be a cheerful giver. Cheerfully, katulad ng last Sunday na preach ni Brother Joseph. Napakaganda. Yung mga wala dito na Sunday, napakaganda. I really praise God. Isa yun sa pinakamaganda at talagang nasa tenga ko pa yung mga preaching niya. Ayan, praise God sa buhay ni Brother Joseph. Amen. So, ito po, nasa Bible na din po yun. Ito nga po yung sinasabi na, hindi, ito na lang ibibigay ko sa Lord. Ito na lang ibibigay ko sa church. Kahit hindi na ako umantin. Sasabihin ko na lang, masakit ang masakit yung okay, masakit ipin ko, masakit yung meron akong spray. Mataas ang BP ko, sister, o kung sino man. Siyempre, alam naman ni Lord kung totoo hindi. Pero hindi naman yun. Kaya mo naman pero may pinapagawa sa'yo si Lord. Na kahit may sakit ka, pumunta ka doon. Mag-preach ka doon. Doon sa mga kamag-anak mo doon na hindi pa nakakakilala. Kaya kung pumunta doon, ito na lang gagawin ko. Magpapadala na lang ako doon ng isang bilawang palabok. Sabihin ko doon, share ko yung blessing ni Lord sa kanila. Di ba? Parang maganda rin ang pagkakaan. Yung pagandahin mo na lang ba yung parang palabok, damihan mo na lang mga ingredients. Di ba? Para magandang tignan.
O kaya sabing ganon. Doon sa church, Bible Marathon. Sister, di ko naman nabasa yun na nasabi ni Lord, basahin ko mula umpisa hanggang dulo yung Bible. Si Brother Joseph lang naman nagsabi niya. Ba't ko totoong makikinig? Pero tandaan po natin, may sinabi po sa Bible na, respect, honor, the man of God. Ano po ba yung pagre-respeto? Nirespeto kita, Brother Joseph, hindi kita susundin. So, huwag po natin sabihin na yung naiisip po natin para sa atin, tama na yun kaysa sa obedient. Kita-kita po natin sa 1 Samuel 15:22 that it's better to be an obedient kaysa mag-offer ka. Wala pong saysay. Walang laman, walang meaning, at hindi po yung nakakalugot sa ating Panginoon. Pero kung magbibigay ka dito dahil tama ang puso mo, not because you are bragging, na ikaw ay pinagpalang lubos na lubos at talagang umaapaw at talagang yung bibigay mo talagang todo na for God's glory. Pero yung puso mo, naisip mo na parang, makita na lang yun ako. Mayaman ako. Marami na po tayong nabasa, marami na po tayong narinig na kwento. Ang tungkol sa cheerful giver, sa nagbabragla, sa iba po kasi, ito po, medyo sa taliwas, medyo magagano po ako ng konti sa ating topic ngayon. Tandaan po natin na ang responsibility at obligation ay magkaiba po. Kaya nga po, responsibility. Bakit tayo nagtatides? Bakit tayo nag-offering? Response po natin mo. That God is so good to us. Ibig sabihin, kung hindi ka nagka-bless ng kunyari, 100, ay, hindi good sa akin si Lord. Okay na rin yan, Lord. At least yan, 20 yan. 100 lang nakuha ko. Pero, binigay ko 20. Do you think it's a act of cheerful giver? Huwag po tayo, hindi rin po obligasyon ng tithes. Responsibility. Ang obligasyon po kasi, parang kahit ayaw mo na, kahit hindi ka na rin naniniwala, binibigay mo, kasi obligasyon mo yun. Parang, may mga, kaya po sa pamilya, ang mga magulang, they take their children as their obligation. Kaya you are not happy kasi hindi mo na maintindihan. Basta, sige, obligasyon ko yan sa'yo, bahala ka. Lumaki ka o hindi. Basta kakakain ka. O sige, pag-aaralin kita. Bahala ka. Tapusin mo o hindi, bahala ka. Hindi ako nagkulang. Nakakarinig po tayo ng gaya sa ibang magulang. Pero ang responsibilidad, you make sure na yung anak mo, lalaki siya, nag-aaral, may damit, ano yung nararamdaman niya, kamusta yung buhay niya araw-araw, meron ba siyang faith kay Lord, nakakaano ba siya, yung mga normal, yun kasi you take that as your responsibility to God. Hindi yan kasi parang obligasyon naman pa, ang bigat-bigat na hindi mo na kaya kasi kailangan mo kundi madidimanda ka. Kung ba may kaakibat, pero ang responsibility ko yan sa puso at naniniwala kayo sa Diyos. Amen po ba? So, ito pong obedience. Ba't tayo ba obedient to His commandment? So, alam na po natin, being obedient to God. Mas mainam pa po ang maging obedient. Lalong-lalo na kung may pinagagawa sa inyo si Lord, na mas pinipili, ito na lang. Parang naglinis ka, walis ka, sige, walis. Ito palang gusto palinis sa'yo ni Lord kasi bakbak na yung mga ito, at least ako naglinis ako doon. Hindi po ganun kababaw. Imagine niyo po yung sarili mo. Alam kong ang bawat isa sa atin may pinapagawa si Lord. Yung iba sa atin, ayaw lang natin
gawin. O kaya, we're still enjoying those things. Kaya hindi talaga natin yun magawa. Pero tandaan po natin na ang Diyos, timeless niya. Pero ikaw, tayo, limited time lang tayo. Agree po ba kayo na? Na-agree po ako dyan. So, tandaan po natin na what are the 3 things that we learn from this topic? The meaning of your will be done. So, una po ay Submission to His desire. submission to His desire. Pangalawa po, entrusted for His glory. And the last is obedience to His. Yes. So, ito po tatlong to, actually, sa pinakalas nga, brother, yung last yan. You are asking for faith in what God has kept secret. Yun nga yung mag-obey ka lang. Maging submissive ka lang kay Lord. Kung hindi niya pa nire-reveal, wala na tayong magagawa doon. Hindi mo pwede pilitin si Lord. Basta ang sinasabi niya, maging submissive ka. Kasi yun yung kagustuhan ko. Yan yung desire ko. Diba? Obedient in what God's revealed. Nireveal sa atin ni Lord yung Matthew 28:19. At yung promise na ng Matthew 28:20. Nireveal na po sa atin yun, kaya kailangan ko ano man yung sinabi na mga commandments. Ano dapat natin gawin? Dead man. Maging obedient tayo sa kanyang mga commandments. And the wisdom in what God has revealed, and wisdom in what God has called us to discern. Yung po yung entrust, yung mga talent sa atin for His own glory. Amen? So tandaan po natin yung to. Sana makadagdag yan. Yung meaning of let your will be done, your will be done sa mga buhay natin. Na hindi lang yung sinasabi na pampalubag loob. Laliman po natin ang mas marami. Amen? And may time pa ba ako, Brother Mariano? Mag-e-end ako, gusto ko mag-end sa isang story. Mga 3 hours lang, okay na. Okay lang. Tulog lang kami magtapos mo. Sabi ni Brother, Sister Ari, pagod lang ako. Ito po, ewan po kung it really touches my heart. Meron po, ang title po nito ay Silid. Ewan ko po, nabasa niyo na po ba ito? Silid. Sa isang silid. May isang tao, pumasok siya. Napakalinis niya. Very well organized. Ang linis. Linis ko. Tapos, maraming shelves. Marami siyang shelves. Ano kaya ito? Sabi niya, napaka-very old-fashioned naman ito. Baka may mga pa-shelf pa. Na talagang well-organized. So, out of curiosity, nilapitan niya yung isa. Sabi niya, uy! Sabi niya, happy moments. Happy moments? Tapos, pangalan niya. So, masyado siya na-intriga. Binuksan niya, uy! Ayun! Naalala niya yung mga happy moments niya. Nandun yung sinurprise siya ng birthday ng mga magulang niya. Nandun doon yung nagkaroon siya naging valedictorian siya nung elementary niya, nakagraduate siya. Di, parang wow! Tapos, sinunod naman niya, wow! Celebrate with friends. Oh, grabe! May pa-picture pa! Ang date kompleto! So, tapos nandun, ultimo yung crush niya. Na unang-unang papilap niya, nandun na lahat. Grabe naman! Saan yung gano'n? Pati yung crush niya na walang nakakaalam na crush niya yun, nandun. Parang wow! Amazing talagang. Ano siya doon, nandun yung nagkaroon siya ng unang trabaho, yung sweldo kung magkano.
talagang nandun na yung mga achievements niya. Kitang-kita niya na, wow, lahat ito nandito. Dinitriga na siya, buklat pa siya uli. Buklat na naman siya, punta naman siya sa ibang hanggang sa kakabuklat niya. Ayun na, mga nakaaway niya. Ay, grabe, ito babae, grabe ito. Tawa siya, grabe, nandito pa rin yun, sabi niya. Kaya, pati yung pag-aan ko sa magulang ko, pagsasagot ko, sabi niya, namamangha siya. Grabe! Binuklat niya ba? Oh my God! Sabi niya, pati ito nandito! Sabi niya, gano'n. Oh my God! Hala! Nandito. Ano? Nakipagtalik ako sa hindi ko asawa. Boyfriend ko to. First boyfriend ko to. Sabi niya nga, oh, nandito to. Hanap siya, syempre gusto niya makita. Hala! Nandito rin to. Lahat ng mga nakakahiya niyang mga karanasan. Kinakabahan na siya. Sabi niya, hindi to pwede. Ayoko. Sabi niya, punta siya, kita niya, puro nakakahiya na talaga. Alam mo yung mga memories na ayaw niya ng balikan at mga bagay na pinagsisihan niya, nababasa niya. Ando doon yung date, ando doon lahat, detalyado. Sabi niya, ako, kailangan, ano kayong gagawin ko dito? Sabi niya, ako, isasara ko itong pintuan na to, itong silid na to, hindi pwede, walang pwedeng makapunta dito. Sabi niya gano'n. Ando doon na kasi yung nagnakaw siya. Ando doon na, nag-falsificate siya ng mga document para lang maging milyonaryo. Ando doon na lahat ng klase ng gusto niya ng kalimutan. Ando doon na, nakakahiya, nakakadiri. Imagine niyo na, kung meron man kayong ganong experience, talaga yung grabe yung takot niya. Sabi niya, paano ko ba ito itatago? Sabi niya gano'n, kailangan ko ito itago. Hindi pwede, hindi pwede. Gano'n siya, talagang grabe yung takot niya. Maya-maya sabi niya, isasara ko na itong silid. Sabi niya, nasa isip pa lang niya maya-maya, may pumapasok. Ha? Ako, kanya talagang, kahit ako hindi kaya pumunta. Sabi niya, gano'n. Grabe! Sabi niya, sino yan? Ako, sabi niya, hindi ko na alam talaga. Ano ko to? Huwag ka lalapit. Hindi ka pwede pumunta dito. Sino ka ba? Tapos, pumunta yung tao. Pumunta yung hindi niya nakikilala. Sabi niya, huwag mong buksan yan. Hindi mo pwede galawin yan. Akin yan. Wag. Sabi niya, tagal na kiba. Pero yung isa, tinignan niya. Oh, ito pa lang yung kasalanan. Tapos, pinirmahan niya. Kita niya, Jesus. Tapos yung tongue is blood. Yung pangalan niya napalitan ng Jesus. Tapos nagulat siya. Sabi niya, Jesus. Tapos kumuha na naman. Inuuna ni Lord yung mga nakakahiya, nakakatakot na karanasan natin. Ganun po tayo. Bago natin nakilala ang Diyos, na kahit anong panalangin natin, hindi mabubura yung mga kasalanan natin. It will always be there, well kept. Pero dahil sa ating Panginoong Kristo, wash out po yun. You know why we are freely called our Father ang ating Diyos? Dahil hindi niya tayo nakikita isa-isa, kundi ang makikita niya si Jesus Christ sa mga buhay natin. Huwag po natin sayahin yun. Huwag po tayo mag-mingle sa mga nakaraan natin. Imagine mo, lahat po tayo may mga nakakahiya at nakakatakot na po natin ilibig. Pero yung wala na, binayaran na yun ng dugo ng Jesus Christ. Kaya sabihin niyo po sa akin, mayroon ba yung mga lahat na yun? Pero yung will ni Lord, let your will be done. Kaya mo ba? Diba hindi? So, paano? We did not deserve it. Even we did not gain it, pero binigay yun ng freely yun sa atin. Bakit di natin ibigay sa iba yun? Hindi lang naman tayo yung may mga nakakatakot, masakit na karanasan sa buhay natin. Sila din sa labas. Ba't di natin yung gawin sa kanila?
Amen? Amen. Glory to God. Tayo po ito. Tumayo tayo na. Amang Diyos na sa langit, Lord, maraming salamat, Panginoon ko, Lord God, sa iyong salita, Lord God. Now we learn, Panginoon, Lord God, na kung sasabihin namin man yan, Panginoon, Lord God, gagamitin man namin yung salita mo na yan, Panginoon ko. Lord, now, magiging more cautious kami, Lord God. Lord, gagamitin namin ito sa tao, Lord God, sa tamang oras, Lord, by the lead of the Holy Spirit that within us, O Lord God. Lord, maraming salamat, Panginoon, Lord God, sa mga natutunan namin, Panginoon, Lord God, and reminding us, O Lord God, na through Jesus Christ, Lord God, we are free, O Lord God, sa lahat-lahat, Panginoon. Lord, maraming salamat sa kabutihan mo, Panginoon ko, Lord God. Lord, sa kabanalan mo, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat, Lord God. Lord, sa mga salita mo, Panginoon, Lord God. Lord, kung di man namin intindihan, Lord God, Lord, yun ay sikreto mo at ayaw mo i-reveal sa amin, Lord God. Pero Lord, marami kang i-reveal sa amin, Panginoon, Lord. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon ko, Lord God. Lord, na matuto mag-obey, Panginoon, sa lahat ng iyong mga habilin, Panginoon, commands, Panginoon, Lord God. Lord, dahil kung kami lang, Lord, hindi namin kaya. Lord, tapikin niyo nga po, Panginoon, ng bawat isa, Lord, yan, hindi lang ikaw yan. Dahil kasama mo ako, Lord. Lord, you promise us. In Matthew 28:20, Lord God, surely I will be with you until the age. And maraming salamat, Panginoon ko, Lord God. Lord, sa iyo lahat ang paburin, pagsamba at pagdakila. Dahil ikaw lamang ang tunay na Diyos na lumikha ng lahat. Maraming salamat, Panginoon, Lord God. Lord, you remind us, O Lord God, that we are free. And Lord, teach us, O Lord God, to live freely according to your will, Panginoon ko. In Jesus' mighty name, amen and